Magandang gabi mga kaibigan. O baka hindi na ganoon kaganda ang gabing ito para sa inyo. Ako si Mang Hector. Sa Pilipinas, marami tayong kasabihan tungkol sa puno. May puno ng buhay, may puno ng kamatayan. Pero alam nyo ba, may puno rin ng mga pangako. Mga pangakong napako, mga pangakong ninakaw, at mga pangakong ibinaon sa limot. Ang mga puno na nakasaksi sa bawat kasinungalingan ay nagkakaroon ng sariling boses. At kapag ang boses na yan ay narinig ng isang tao na uhaw sa hustisya, hindi lang ang puno ang babangon. Maupo ka, huwag kang magsalita ng masama sa likod ng politiko. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Mayor Alfonso de Mesa, isang taong akala niya ay kaya niyang lokohin ang lahat. Pakinggan mo ang kwento ng curse ng punong mga pangako at tandaan, ang bawat kasinungalingan ay may ugat. Si Mayor Alfonso de Mesa ay isang makapangyarihang politiko sa isang probinsya sa Visayas. Kilala siya sa pagiging matamis magsalita, malakas ang kapit, at hindi natitinag ng anumang akusasyon ng korupsyon. Ang pinakamalaking proyekto niya ay ang pagtatayo ng isang malaking dam na sisira sa isang lumang pamayanan ng mga katutubo. Kasama na ang kanilang sagradong puno ng balete na tinawag nilang punong mga pangako. Sabi ng mga matatanda, ang bawat pangako na ginawa sa ilalim ng puno ng balete ay hindi nabubura kapag ang pangako ay napako. Ang puno ay maglalabas ng isang dahon na may bitak at ang kaluluwa ng taong nagpako ng pangako ay masisipsip nito. Ngunit hindi pinansin ni Mayor Alfonso ang mga babala. Ipinagpatuloy niya ang kanyang proyekto at ipinangako niya sa mga katutubo na babayaran sila ng milyon-milyong piso. Isang pangakong hindi niya kailanman tinupad. Sa araw ng demolisyon, habang kinikiba ang mga bahay at ang puno ng balete ay unti-unting pinapatay, may isang matandang katutubo na lumapit kay Mayor Alfonso. Ang bawat patak ng dugo na dumanak dito, Mayor, ay magiging ugat na hahabol sa iyo. Ang bawat pangako mong napako ay magiging tali na sisikil sa iyo. Ngunit tumawa lamang si Mayor Alfonso at sinabing, ang mga matatanda ay mahilig lang sa kwento. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang makaranas si Mayor Alfonso ng kakaibang pangyayari. Sa tuwing nagsasalita siya sa harap ng publiko at nangangako, ang kanyang boses ay nagiging tunog ng pagkiskis ng mga dahon. Ang kanyang anino ay nagsimulang humaba at magkaroon ng mga ugat na tila ba isang puno ang sumasayaw sa likuran niya. Sa tuwing nakakakita siya ng mga puno, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang dumugo at naririnig niya ang mga bulong ng mga boses na nagrereklamo. Isang gabi, habang naglalakad si Mayor Alfonso sa kanyang mansyon, nakita niya sa salamin ang kanyang sarili na hindi mukha niya. Ito ay ang mukhang puno ng balete. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang butas ng dilim. Ang kanyang balat ay naging balat ng kahoy at ang kanyang mga daliri ay nagiging mga sanga na may mga dahon na may bitak. Sa kanyang lalamunan,
Naramdaman niya ang isang dahon na lumalaki. Ang bawat pangako niyang napako ay dahan-dahang sumisipsip sa kanyang buhay. Ang kanyang sariling katawan ay naging puno. Ang mga ugat ay sumisipsip sa kanyang dugo at ang mga dahon ay kinakain ang kanyang laman. Sa huling sandali, naririnig niya ang mga boses ng mga katutubo na nagpapasalamat sa puno. Si Mayor Alfonso de Mesa, ang makapangyarihang politiko, ay natagpuan kinabukasan na nakatayo sa kanyang mansyon, hindi bilang tao, kundi bilang isang malaking puno ng balete. Ang kanyang mga dahon ay may bitak at sa bawat hangin na umiihip, ang puno ay tila bumubulong ng mga kasinungalingan.